Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Gemini ay 4 of Pentacles. Ayan. So, napaka-ano din ito, napakaganda din ito. Kasi parang sinasabi sa inyo dito na i-treat nyo naman ang inyong sarili, no? Parang bigyan nyo din naman ng bonus ang inyong sarili or i-treat nyo naman ang inyong sarili. Dahil kung ano ang meron kayo ngayon, kaperahan, pinagsikapan niyo, pinagtrabahuan, pinaghirapan ninyo. Kaya nararapat lang din na i-enjoy nyo din naman ang inyong pera, i-enjoy nyo din naman ang inyong ang bunga ng inyong pinaghirapan, di ba? Not necessarily na uubusin ninyo, but at least, no, kumuha kayo ng konti para ma-treat nyo naman ang inyong sarili, nang sa gayon, mas lalo pa kayong ma-inspire na mas magtrabaho pa, magpursige pa sa paghahanap buhay, di ba? So, we have King of Wands. Ayan. So, parang ang iba sa inyo dito is a leader, no? Gemini. Maaring kayo ay isang nasa mataas na posisyon sa inyong pinagtatrabahuan. Maaring kayo ay isang manager, supervisor, maaring ganun ang ganap ng iba sa inyo dito. Marami kayong nai-inspire ng mga tao, no? Marami kayong na-inspire ng mga tao, natutulungan ng mga tao. You are, alam mo yun, yung parang tinuturing kanilang liwanag, tinuturing kanilang ilaw, no? You might be the go-to person ng mga tao na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng advice, no? Kayo yung nilalapitan, no? Maaring ganon. For others of you, Gemini, maaring ano naman ito, entrepreneurship, no? Maaring ang iba naman sa inyo dito ay maaring mag-shift ng career from working in an office or alam niyo yung pag-i-empleyo, maaring kayo ay magiging entrepreneur na sa ngayon, no? So, what else? We have 5 of Wands. Ayan. So, dito naman sa 5 of Wands, parang ang iba sa inyo dito, hindi siguro nabibigyan ng pagkakataon para magsalita. Hindi nabibigyan ng pagkakataon na ma-express ang sarili ninyo, no? So, maaring nasa sitwasyon kayo. This could be in a family situation or maaari din naman na work situation ito, no? Na parang lahat, no, gustong magsalita. Lahat siguro nagsasalita at the same time. At hindi nakakapakinig, hindi napapakinggan ang bawat isa dahil everyone wants to talk, no? Maaring ganun ang sitwasyon dito. So, lahat siguro ang gusto nila yung opinion nila, ang marinig, gusto yung opinion nila or yung plano nila, yun ang sundin ng lahat. Maaring parehas ganun ang iniisip ng iba sa inyo, kaya siguro sabay-sabay na nagsasalita ang mga to. Ano? So, maaring ikaw, no? Maaring ikaw yung atras muna at magbibigay ka ng pagkakataon sa iba dito na magsalita. And with that, maaari yung katahimikan mo nakakabingi para sa mga kasama mo. Kaya maaari ang iba mapapatingin sa iyo at gagaya na rin sa iyo na umatras muna at hindi na rin nagsalita para magkaroon na ng pagkakataon ng bawat isa tuloy sa inyo na magsalita, no? So, maaaring ikaw yung magsisimula ng katahimikan dyan. So, what else? We have 5 of Swords. Ayan. So, for others of you, dito naman, this is a reminder for you na bigyan naman talaga ninyo ng pagkakataon din ang bawat isa, no? Kunyari, kausap ninyo sa mga pag-uusap na yun. Bigyan din ninyo ng ibang tao ng space, ng panahon para naman ma-express din naman niya ang kanyang sarili, ma-express naman niya kung ano yun naman din yung gusto ninyang sabihin, no? Kasi hindi naman talaga lahat ng oras tayo lang ang dapat masunod, hindi lahat ng oras tayo lang yung dapat nagsasalita, tayo yung masusunod, di ba? Kasi bibigyan din natin ng room yung ibang tao para magsalita din, bigyan din naman natin sila ng pagkakataon na ma-express din naman nila ang kanilang sarili, no? So, napakahalaga nun, lalo-lalo na sa pakikipag-usap sa ibang tao para marinig din natin kung ano din naman ang kanilang point of view, di ba? Yung ganon. So, Gemini, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ni Libra ay 9 of Pentacles. Ayan. So, this is a time of plenty dito sa inyo, Libra. There is prosperity and abundance coming your way. May perang parating, no? This could be return of your investment. Ito yung bunga ng iyong pagsisikap, ng iyong paghihirap, ng iyong mga pagtsatsaga sa trabaho, sa negosyo, sa karera ninyo, no? So, it's about time na masisavor nyo na, no? Kung ano man ang bunga ng inyong pinaghirapan. This is you reaping the rewards of your hard work, and this is you enjoying it, no? At i-embrace ninyo ang ano na yan, ang prosperity and abundance na yan na parating sa inyo, Libra. So, we also have King of Pentacles. This is also about wealth. So, maraming pera ang parating sa inyo dito, Libra. Maraming financial success, no? Na makakamit kayo. Na talaga naman kaya magiging masayang-masaya kayo. Dahil, finally, mararanasan nyo na ang financial comfort. Finally, mararanasan nyo na ang makaluwag-luwag pagdating sa pangkaperahang aspeto. So, magiging financially successful na kayo dito, financially stable na kayo dito, no? So, napakaganda kasi ito yung pagkakataon na maiiba na ang inyong sitwasyon, lalong-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Siguro magiging stable na kayo pagdating din naman sa inyong trabaho, sa inyong karera, sa inyong negosyo, no? Kaya, ang nakikita ko dito, parang tuloy-tuloy na ang pasok ng pera sa inyo dito, no? So, what else? We have a 4 of Wands. Ayan. So, this is a celebratory energy. So, maaring yung success na to, financial success na ito, ang inyong isi-celebrate sa ngayon. Maaring you're going to celebrate that with your family and friends. At, maaring magpapaparty kayo dito. Maaring meron ditong coming together of family and friends talaga, and going to celebrate with you dito sa mga financial successes ninyo. So, maaaring ganoon din ang ganap. For others of you, baka meron ditong ikakasal sa inyo, no, Libra? Maaaring kayong ikakasal. Kung hindi naman, baka maimbitahan kayo dito sa isang kasalan, no? So, maaaring ganon din ang ganap dito. But definitely, whatever the case, no? Meron dito talagang pagsasaya. Merong isa-celebrate dito na something kayo, no? Maaaring meron kayong mga achievements, accomplishment dito na isa-celebrate, or maybe okasyon, tulad ng mga birthday siguro, anniversary, wedding, meron sigurong engagement siguro, no, na i-celebrate ang iba sa inyo, Libra. So, good luck. And we also have 5 of Swords. This is a reminder din para sa iba sa inyo, no? Para sa iba naman sa inyo na you can't be right all the time, no? Minsan din, meron din panahon minsan na pumapalya din tayo, no? Kaya kailangan din natin bigyan din natin ng panahon ang iba na ma-express din naman nila ang kanilang sarili. Bigyan din naman natin ng pagkakataon ng iba na sila naman yung makapagsalita, sila naman yung pahayag ng kanilang mga opinyon, yung mga ganon. Hindi pwedeng lagi na lang tayo ang tama, hindi pwedeng lagi na lang tayo yung nagsasalita, hindi naman pwede na lagi na lang tayo ang nasusunod, yung mga ganon. Bigyan din natin ng space and room ang ibang tao para sila din naman ang makapagpahayag ng kanilang mga saloobin, or sila naman yung makapagpahayag ng kanilang mga opinion, yung mga ganon. Because who knows, 'di ba? May mapupulot din tayo na input from other people as well na mas makakabuti or ikakabuti or makakatulong sa ating mga sitwasyon, no? So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today.
We have Three of Swords. Ayan. So, may iniiyakan ng iba sa inyo dito, no? Sinasabi din ng card sa inyo dito, it's okay to cry. Paminsan, ano? Kailangan din natin yan unang-una para malinis ang mga mata natin. kailangan din natin iiyakan yan, no? Para malinis ang mata natin. But for others of you, maaari talaga na meron kayong naramdaman dito na sama ng loob. Kaya siguro kayo kaya kayo umiiyak, no? This could be in any area of life. Maaring frustration ito, disappointment, maaring may bagay dito na hindi ninyo nakuha, may bagay dito na hindi nangyari, no? Na ine-expect ninyo, maaring ganun din ang sitwasyon dyan. So, we also have Nine of Pentacles. And this is a very beautiful energy. This is financial comfort, no? This is financial comfort. This is the time na mag-sit back muna kayo, mag-relax at experience ninyo, i-enjoy ninyo ang fruit of your labor, no? Aquarius, maaring meron kayong tagumpay dito pagdating sa trabaho, karera, negosyo, no? Nakuha nyo ng return of investment ninyo. Kaya nararapat lang na i-enjoy ninyo yan kasi you work hard for that, diba? Pinagsikapan ninyo, pinagtrabahuan, pinagpursigihan. Kaya entitled kayo na i-enjoy nyo din naman yan. Entitled kayo na magpahinga kahit ng konti muna, no? At i-enjoy ninyo kung ano man ang fruit of your labor dito, Aquarius, no? So, ano na to? Panahon ito ng bounty, no? Panahon ito ng prosperity and abundance sa buhay ninyo. So, we also have Queen of Pentacles. Napakaswerte ninyo sa ngayon, ano, Aquarius. Pagdating sa pangkaperahang aspeto, maraming pera ang parating sa inyo, no? Maraming pera ang parating sa inyo. Parang ito yung panahon ninyo para ma-experience ninyo, ma-savor talaga ninyo ang prosperity in abundance and financial comfort talaga sa buhay ninyo, no? Kasi si Queen of Pentacles din, this is financial blessing din, no? Marami din ang parating sa inyo financial blessings, financial opportunities. Kung naghahanap kayo ng trabaho din, napakagandang energy din ito kasi it could have, this could be a lucrative job offer na maaaring dumating sa inyo, no? Career opportunity, business opportunity, yung mga ganun ba, no? Along those lines, ang maaaring dumating sa inyo sa ngayon. So, kung naghahanap kayo ng bagong career, nag-iisip kayo ng bagong career, bagong negosyo, yung mga ganun. So, maaaring ito ng panahon, may mag-offer sa inyo ng mga ganong bagay, no? So, what else? We have the Chariot energy. So, this is a reminder for you, Aquarius, na hindi kayo makakarating sa paruroonan ninyo if you are not going to take action. Kaya, kung meron kayong plano, meron na kayong mga ini-envision para sa sarili ninyo, meron na kayong mga ideas on whatever you really want to do or what you really want to manifest in your life, now is the time for you to take action, no? Now is the time for you to take action. Wag na ninyong hayaan pa na lumipas pa ang mga araw because kung nakahanda na din naman ang mga plano ninyo, then don't procrastinate anymore. Take action now, diba? Na kayo, gawin na ninyo ang mga bagay na kailangan na ninyong gawin sa ngayon. Nang sa gayon, makapagsimula na kayo na makalapit na kayo doon sa kung ano man ang inyong mga pinapangarap, diba? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.